At gaya po ng lagi ko pong hangad, ay patuloy na maranasan po ng bawat isa yung pong kapayapaan, kagalakan at pagpapala na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Amen po ba? Tayo po bang lahat ay pinagpala sa umagang ito? Ang ating pong Bishop June ay nasa guest speaker po siya ngayon sa San Miguel, sa Vessel of Joy Church. At doon po siya nagpipreach ngayon pong umaga. Kaya ako po yung binigyan ng pagkakataon para patuloy na makapaghayag ng salita ng ating pong Panginoon. At pakisama nyo rin po sa panalangin ng ating pong Bishop dahil bukas po ay flight na po niya papunta pong Japan dahil meron din po siyang mahigit isang linggo po yatang gawain din po doon, conference. So sama po natin palagi ang ating pong Bishop sa ating panalangin na ang kanya pong buhay ay talagang magamit mightily ng ating Panginoon. Kung paano siya ginagamit ng Diyos dito po sa atin, ay magamit din po siya sa marami pang buhay at sila rin po ay mapagpala kung paano tayo pinagpapala ng ating pong Panginoon. Amen po ba? So salamat po sa ating Panginoon Diyos. Pakisabi nyo nga po minsan pa sa inyong katabi, bago po ako magsimula at baka makalimutan ko pa. Pakisabi nyo pa minsan sa inyong katabi, ako'y pinagpala. Pakipatunayan nyo po na talagang mukha kayong pinagpala. Pakisabi nyo po ulit, ako'y pinagpala, ako'y masaya, dahil ikaw ang kasama ko ngayon. At nawa, ganun ka rin. Amen po ba? Huwag nyo po laging kalilimutan na i-acknowledge ang presensya ng bawat isang nakakasama natin araw-araw. Because hindi natin tiyak kung ano yung mga bagay na pwede mangyari. But as long as magkakasama po tayo, kagaya nga po lang lagi ko sinasabi, ito ay blessing sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Pagpapala po tayo ng Diyos para sa isa't isa, kaya lagi po nating i-acknowledge yun at lagi nating ipagpapasalamat at ipapadama na ang bawat isa po ay pagpapala sa atin po ng ating Panginoon. Mga kapatid, marami po tayong mga kasabihan na may mga prinsipyo nakakatulong po para gabayan po tayo sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Pwede niyo po ba akong sundan sa mga babanggitin ko po? Kapag may tiyaga, kapag may hirap, kapag may isinuksok, kapag may nawala, akala ko may mandurukot. Kapag may nawala, may yan. Kapag may itinanim, alam niyo mga kapatid, marami tayong mga naririnig na mga kasabihang kagaya po niyan, na marami po dyan ay kapag in-apply po natin at in-observe po sa buhay natin, hindi lamang nakakatulong kung hindi patuloy na sabi nga, mas nagiging magaan at mas nagiging madali ang takbo ng ating pong mga pamumuhay. Kagaya nga po nung huli ko pong binanggit, yung pong kapag may itinanim, may aanihin. Alam niyo po ba na hindi lang po ito kasabihan? Ito po ay prinsipyo na itinuturo mismo ng salita ng Diyos. Kaya nga ngayon pong umaga, ito po yung ating pag-aaralan na pinamagatan ko pong the principles of sowing and reaping. The principles of sowing and reaping. Marami pong pagkakataon mga kapatid na sa Biblia po ay nababanggit ang prinsipyo po ng pagtatanim at pag-aani, sowing and reaping. Sa Genesis pa lamang po ay pinapakita na po ng Diyos ang kahalagahan po ng pagtatanim upang magkaroon ng masaganang ani ang mga tao. Kung maalala po ninyo sa creation pa lamang po, pagkatapos ligain ng Diyos ang lahat po ng bagay kasama ng mga alamang tumutubo, mga punong namumunga, ay ipinagkatiwala po ito kay Adan sa tao. Para ito po'y pangalagaan at yung lupa, para ito po'y kanyang bungkalin. Bakit? Sapagkat ito po yung prinsipyo po ng Panginoon na sa ating pong pagtatanim, umaasa tayong meron tayong aanihin. Amen po ba? At ang pagtatanim po at pag-aani ay isang natural na proseso na ipinapairal ng Diyos upang tayong lahat ay kanyang pagpalain. Naturally speaking, mga kapatid, kung meron pong mga sanay ditong magbukid, kung meron pong mga nagtatanim po rito, kung ang tinatanim po natin ay mga crops na tumutubo at namumunga, definitely aani po tayo. At bakit po tayo nagtatanim? Because we're expecting a harvest. At yung harvest po na yon ay yun po yung pagpapala ng Diyos sa labor na ating pong ibinuhos or inilaan sa ating pong pagtatanim. So, ibig sabihin, ang principle po ng sowing and reaping ay natural process ng Lord para sa lahat ng ginagawa natin ay mag-expect tayo ng bunga.
at karamihan nga dito ay nagiging pagpapala sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Sa bagong tipan din po, marami din pong nababanggit, mga parables, talinhaga, at mga kwento tungkol din po sa pagtatanim at pag-aani. Patungkol sa mga binhing iniahasik, patungkol sa kung paano ito tumubo, at kung paano po ito mamunga. Actually, sa pag-research ko po, mahigit 60 times pong nabanggit sa Bible yung pong principle of sowing and reaping, yung pagtatanim at pag-aani. Ibig sabihin, may mahalaga pong prinsipyo po ito na pwede nating matutunan at ma-apply sa ating pong pang-araw-araw na pamumuhay. At naniniwala po ako na kung umaasa po tayo ng masaganang ani sa ating buhay, sino po dito nag-expect ng good harvest? Hindi ka man nagtatanim, literally, ng isang pananim. Pero yung sinasabi nating harvest, yan po yung fruit of all our labors, no? Yan yung aanihin natin eh. At alam ko, naniniwala ko, lahat po tayo nag-expect ng harvest. Amen po ba? At kung nag-expect po tayo ng harvest, kailangang matutunan po natin ano-ano ba yung prinsipyo patungkol sa sowing and reaping. Sabi po sa Galatians chapter 6, verse 7 to 10, ito po yung passage na ating pong pag-aaralan ngayon pong umaga. Ang nakalagay po dyan sa verse 7, sabay-sabay natin basahin. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang. Verse 8, kung ang ninanasa ng laman ang sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na Espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa Espiritu ang buhay na walang hanggan. And verse 9, sa paggawa ng mabuti, dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. Verse 10, kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos at patuloy na pinagpala ang salita ng Panginoon na pagbubulayan natin ngayong pong umaga. Mula po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galacia, ito po yung last chapter ng Galatians, ay in-address po niya yung principle of sowing and reaping. No? At ngayon pong umaga, ito po yung isa-isahin natin. Ano-ano ba yung mga prinsipyo patungkol sa pagtatanim at pag-aani na pwede nating matutunan at pwede nating i-apply sa pang-araw-araw nating buhay? Una, kung ano itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ano po sabi sa verse 7? Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay hindi madadaya ni numan. Bakit po binanggit ni Paul na ang Diyos ay hindi madadaya ni numan? Binibigyan din po dito ni Pablo na wag tayong umasa, wag nating akalain na ang biyaya o pagpapala ng Diyos ay darating na lang sa atin nang wala tayong ginagawa. Amen po ba? Hindi raw natin pwedeng dayain ng Diyos. Hindi natin pwedeng linlangin ng Diyos. No? Na nag-expect tayo na i-bless tayo ng Panginoon, pero wala kang gagawin. Kaya nga dito ang sabi ni Paul, kung ano ang itinatanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So malinaw po ito. Ito po yung first principle of sowing and reaping. Kung ano itinanim mo, what you sow, you will reap. Naturally speaking, mga kapatid, kapag nagtanim ka ng buto ng mangga, aani ka ng pakwan. Siyempre, mangga rin. Tama po ba? May nakita na po ba kayo na nagtanim ng, sabihin na nating, palay, tapos umani siya ng ubas? Wala pa eh. Naturally, by nature, mga kapatid, at ito po yung unang principle na itinuturo sa atin ng Panginoon, by nature, hindi ka pwedeng umani ng isang bagay na hindi iyon ang iyong itinanim. So, ibig sabihin, our harvest is always in kind of what we have sown. Kung ano yung itinanim mo, yun din ang iyong aanihin. Amen po ba? So, kung nagtanim ka ng mangga, buto ng mangga, aani ka ng mangga. Kapag nagtanim ka ng buto ng bayabas, aani ka ng bayabas. That's very simple. Ngayon, paano natin ito i-apply sa buhay natin? Negatively, may paalala po ang salita ng Diyos. Job chapter 4, verse 8. Ayon sa aking nakikita at nalaman, ang mga taong gumagawa ng kasamaan at kaguluhan din ang kanilang kahantungan. So, negative po ito. Ano pa yung pangalawa? Kawikaan chapter 26, verse 27.
ang umuhukay ng patibong para mahulog ang iba, ay siya rin ang mahuhulog doon. Ang nagpapagulong ng malaking bato para magulungan ng iba, ay siya rin ang magugulungan nito. So negatively, mga kapatid, it also applies. What you sow, you will reap. Ang sabi po sa passage sa binasa natin, kapag nagtanim daw tayo ng kasamaan at kaguluhan, ano aanihin natin? Definitely, kasamaan at kaguluhan. Kapag nagpagulong daw tayo ng bato para magulungan ng iba, literally o practically speaking sa buhay natin, kapag naghangad ka ng masama sa kapwa mo, ano mangyayari? Yung kasamaan na hinangad mo sa kanya, o kung minsan yung kasamaan na tinangka mo na gawin sa iba, ay ano? Ay mangyayari din sa iyo. Kaya nga mga kapatid, kung minsan may mga hindi magagandang bagay na nangyayari sa buhay ng isang tao, unknowingly, kung minsan hindi niya alintana, na yun pala ay bunga na. Inaani niya na yung mga pagkakamaling nagawa niya in the past. Amen po ba? Na kaya nga kung minsan mga kapatid, may mga tao rin sa buhay natin na sumasama ang loob natin sapagkat hindi maganda yung treatment nila sa atin, hindi maganda yung way ng pananalita nila sa atin, hindi maganda yung pakikitungo nila sa atin, pero minsan di natin naiisip na yun pala ay bunga lang ng ano? Bunga lang ng nagiging treatment din natin and the way ng pagkasalita natin sa kanila. Amen po ba? So knowingly and unknowingly, minsan nire-reap natin o inaani natin yung mga maling bagay na nagagawa natin sa ating mga buhay. And that is the reality, mga kapatid. Kaya nga, sa halip na sumama ang loob po natin, kaagad sa mga tao na nakapaligid sa atin, na may mga negative na mga reactions or may mga negatibong mga, sabihin natin, mga pakikitungo sa atin, before natin sila questionin or before tayong sumama ang loob sa kanila, might as well assess ourselves. Baka tayo po rin yung gumawa ng bagay na yun. Kaya nagiging ganun din po sila sa atin. Amen po ba? Hindi ko po sinasabing tama na gumanti ng masama sa taong gumagawa sa atin ng masama. Pero kung gusto natin na maging maganda ang pakikitungo ng kapwa natin sa atin, gandahan din natin ang pakikitungo natin sa kanila. And that is the first principle. What you sow, you will reap. Amen po ba? So malinaw po ito. Kaya nga sa positibo, ganun din. Kaya nga, dito may binanggit po si James Allen, ito po yung quote niya, "The man who sows wrong thoughts and deeds and prays that God will bless him is in the position of a farmer who, having sown tares, asks God to bring forth for him a harvest of wheat." Ano sinasabi nito ni James Allen? Na ang isang tao raw na naghahasik, nagpupunla ng mga maling kaisipan at mga maling gawain at nananalangin ka sa Diyos na ikaw ay kanyang pagpalain, ay katulad ka raw ng isang magsasaka na naghasik, nagpunla ng buto ng damo at nananalangin ka sa Diyos na pasaganain ang ani mo ng palay o ng trigo. Hindi mangyayari. Amen po ba? Hindi po pwede na yung gumagawa tayo, nag-iisip tayo ng masama sa ating kapwa, tapos nag-expect tayo, i-bless tayo ng Panginoon. It will not work that way. Because the first principle, what you sow, you will reap. At isa pa nga po sa binanggit po ng Biblia, if we sow sparingly, we reap sparingly. If we sow bountifully, we reap bountifully. So, ibig sabihin, nakadepende talaga sa kung ano yung itinatanim natin, yun din yung bumabalik sa ating buhay. Mga salitang magaganda, babalik din sa atin na maganda. Amen po ba? Yung trato natin maganda sa ating kapwa, maganda rin yung trato nila sa atin. Sabi nga ng Kawikaan, chapter 11, verse 16 to 17. Ano po nakalagay dyan? Ang babaeng maganda ang ugali ay nag-aani ng karangalan. So, binanggit po dyan babae. So, pahintulutan nyo na po ako. Dahil babae po binanggit dyan, ipagpaumanin nyo na po mga kababaihan, tatanungin ko na po kayo. Especially sa mga may asawa. Ang sabi dyan, mga babaeng maganda ang ugali, ano inaani?
Karangalan. Sino magpaparangal sa kanya? Sino magpaparangal? Siyempre, yung asawa mo. Tama po ba? Now, the question is, kamusta po kayo ngayon ng iyong asawa? Ano po yung inaani natin sa ating mga asawa? And ayoko na lang pong mag-focus sa babae. Vice versa po ito. Baka naman kasi i-boycott ako ng mga kababaihan dito at sabihin, baya si pastor. It also works both ways, hindi lang sa babae, ganoon din sa lalaki. Na kapag maganda raw ang ugali natin, definitely, ano aanihin natin? Karangalan. Ibig sabihin, magiging maganda rin yung pakikitungo sa atin ng ating kapwa, ng ating asawa, ng ating anak, ng ating biyanan, ng ating manugang, ng ating kapitbahay, ng kahit na sinong mga taong may kaugnayan sa atin, na kapag maganda raw ang ugali natin, di ba pinararangalan ka? Amen po ba? Sa paano tayo minsan pinararangalan, di ba na-appreciate tayo minsan kapag ang bait mo? Amen po ba? Parang wala nag-appreciate sa atin dito. Hindi po ba kapag ka nagiging maganda yung pakitungo mo sa kapwa mo, nagugulat ka na lang kuminsan, yung tao na yon, surprisingly, bigla na lang magbibigay siya ng regalo, bigla ka na lang pasasalamatan, bigla na lang magbibigay ng appreciation in words or in kind. Why? Because knowingly or unknowingly, marami ka nang iniasik o ipinunla o itinanim sa tao na yon na kabutihan, kaya ngayon umaani ka na. Amen po ba? Pero ang sabi diyan, ngunit ang taong marahas, magaling lang sa pagangkin ng kayamanan. Ito pa ang sabi, ang taong tamad ay ano raw? So ano ine-expect ng isang taong tamad? Ano aanihin niya sa buhay niya? Kahirapan. Amen po ba? Do not expect, huwag ka mag-expect, huwag mag-expect ang isang taong tamad na meron siyang aanihin. Parang si Juan tamad, ano? Na hindi na nga sa'yo nagtanim, pero tinamad pa siyang kunin yung bunga. To the point na nahiga na lang siya para malaglag yung bunga. Ano nangyari? Naunahan pa siya ng ibon. So, ano sinasabi rito? Kapag nagtatanim ka ng katamaran, mag-aani ka ng kahirapan. Pero kung taong masipag ka, ano sabi dyan? Ang taong masipag ay yayaman. So, kaya nga, huwag tayong magugulat kapag may mga taong umaangat sa buhay, bunga ng kanilang kasipagan. Bakit? Yun ang principle Kung ano itinanim mo, yun ang iyong aanihin. Verse 17, ito, kung mabait ka, para iyon sa iyong kabutihan. Now, pansinin niyo po ito. Madalas may mga pagkakataon nakakapagod pong maging mabait. Papagod na ba kayo? Parang wala yatang mabait dito. Minsan nakakapagod maging mabait. Amen po ba? Lalo na kapag yung mga tao na pinakikitunguhan mo ng kabaitan mo, umaabuso. At hindi lang umaabuso, magaspang pa rin ang ugali para sa iyo. Kaya minsan napapagod po tayo, amen po ba? Kaya minsan ang tendency, nagiging magaspang na rin ang ugali natin sa kanila. Amen po ba? Pero ang sabi rito, kung ano itinanim mo, yun ang aanihin mo. At kung magiging mabait ka, ano sabi diyan? Para iyon sa iyong, sino ba kikinabang ng kabaitan mo? Kaya wag natin iisipin mga kapatid, dahil nagiging mabait ka, aabusuhin ka. Ituloy mo lang yung pagiging mabait mo. Bakit? Para iyon sa iyong sariling kabutihan. Amen po ba? Walang masama o walang mawawala sa isang tao kung magiging mabait ka. Pero kung magiging marahas ka, kung magiging masama ka, maraming mawawala sa iyo. Amen po ba? Kaya nga, wag natin papansinin yung mga tao na kahit sa kabila ng ating kabaitan ay hindi gano'n yung nagiging pakikitungo nila sa atin. Bakit? Kasi sa huli, mga kapatid, yung kabaitan mo, ikaw rin ang aanin yan. At yan ay para sa iyong sariling kabutihan. Amen po ba? At ang sabi po ron, ngunit kung malupit ka, para iyon sa iyong kapamakan. So, the question is, mga kapatid, at kung i-apply po natin po itong unang punto sa buhay natin, ano po yung ipinupunla natin ngayon sa buhay po natin? What are we sowing in our life right now? Kung susuriin natin ang ating buhay, ano yung mga bagay na pinagbuhusan natin ang ating oras kahapon, nung isang linggo? And knowingly, unknowingly, mga kapatid, lahat ng sinabi mo, lahat ng ginawa mo, para kang nagtanim.
At ang tanong mga kapatid, ano na po yung naitanim natin na ine-expect natin yung magiging harvest ngayon sa buhay natin? Because what we sow, we will reap. Ano sabi dyan? Ano na po ba yung mga itinanim natin, hindi lang sa buhay natin? Ano na po yung mga naitatanim natin kung ikaw ay magulang sa iyong mga anak? Ano po yung naipupunla natin sa kanila bilang magulang? Ano po yung naituturo natin sa ating po mga anak? Ang naipupunla po ba natin ay kagalakan? Ang naipupunla po ba natin ay kasiyahan? O nakakapagpunla po tayo ng sama ng loob? And this is a great reminder mga kapatid, kung ang naitanim natin sa ating mga anak ay sama ng loob, what do you expect na anuhin mo pagdating ng araw? Ano anuhin mo bilang magulang? Sama rin ng loob. Alam nyo mga kapatid, halos lahat po tayo rito marunong magtanim. Naniniwala po ba kayo ron? Lahat po tayo magaling magtanim, lalo na ng sama ng loob. Pero ito po yung paalala ng salita ng Diyos. Kung ito yung paborito nating itinatanim, ito rin yung palagi natin. Amen po ba? Ano yung itinatanim din natin sa ating mga asawa? Ano po yung mga ipinupunla po natin sa ating mga kabiyak? Nagpupunla po ba tayo ng papuri o nagpupunla po tayo palagi ng pintas? Kinikriticize po ba natin palagi yung asawa natin? Pinupuna po ba lagi natin siya? O pinupuri natin siya even sa mga maliliit na bagay na kanyang nagagawa? Kasi tatandaan po natin kung ano man yung pinupunla natin, yun din yung ating aanit. Kaya huwag kang magtakat, huwag kang mag-expect. Ganun na lang yung pakikitungo sa iyo ng iyong anak, ganun na lang yung pakikitungo sa iyo ng iyong asawa, dahil minsan hindi natin napapansin, hindi na rin pala nagigimaganda yung pakikitungo natin sa kanila. Amen po ba? Ano yung ipinupunla natin sa mga relasyon natin, sa ating kapwa, sa mga ka-churchmate natin, sa katrabaho natin? Paano natin sila pinakikitunguhan? Paano natin sila pinakikisamahan? Ano yung mga salitang lumalabas sa ating mga bibig? May paalala po ang salita ng Diyos at ito po pinaalala niya po sa akin kanina sa first service, hindi ko ito nabanggit. Pero ngayon, sabi sa Kawikaan chapter 18, verse 20, aanihin mo ang bunga ng iyong sinasabi. Even the words that comes out from our lips, yung mga salitang lumalabas sa bibig po natin, aanihin din po natin yung pabalik. Kaya nga kung madalas po tayo magsalita ng masasakit na salita, do not expect na na hindi mo aanihin yung masasakit na salita pabalik sa'yo. Amen po ba? Because what we saw, kaya nga sa verse 21, ang sabi rito ng Kawikaan 18, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya nga dito maganda mga kapatid, kung ano man yung gagawin natin, kung ano man yung sasabihin natin, sikapin natin na sa lahat ng sasabihin natin na gagawin natin, pilitin natin maging maganda, pilitin natin maging makakabuti sa lahat ng nakakarinig at sa lahat ng nakakakita. Bakit? Kasi nagtatanim ka eh. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Kasi tatandaan natin, nagtatanim ka. Kahit ng salita, itinatanim mo yan. At kung gusto mong umani pagdating ng araw ng magagandang salita, ng magagandang bagay, ng magagandang pakitungo, maging ng tulong ng kapwa, simulan mo na ngayon ang pagtatanim. Amen po ba? Alam niyo, minsan yung simpleng ngiti, ang sinimpulan niya. Pagka may nakasalubong kayo, tapos nakasimalmal yung mukha, nginitihan ko. Ano ang response? Ha? Di ba kahit pilit? Nangingiti na rin eh. Why? If we so smile, we grow laughter. We reap love. Amen po ba? Ngayon, kung pagdating mo sa bahay po ninyo, parang medyo tensionado, ikaw na magpunla ng ngiti. Ikaw na magpunla ng saya. Para maya-maya, aani ka na ng kasiyahan. Hindi yung mas tensionado na nga pagdating mo sa bahay, tapos dadagdag ka pa sa magwawala. Ano i-expect mo? Amen po ba mga kapatid? So first principle, what we sow, we will reap. Pangalawang prinsipyo ng sowing and reaping, magkaiba ang panahon ng pagtatanim at ng pag-ani. Sabi po sa verse 9, kaya huwag kayong magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon, matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko at magsasawa. Totoo po ito mga kapatid. Magkaiba po ang panahon ng pagtatanim at ng
Wala pa po akong nakita na nagtanim ngayon, bukas umani na kagad. Amen po ba? Kaya nga, sabi po dyan, huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti. Bakit? May tamang panahon eh. At yung tamang panahon, doon natin matatanggap yung gantimpala kung hindi raw tayo susuko, kung hindi ka magsasawa. Amen po ba? So kaya nga, tanim ka lang ng tanim. Magtanim ka ng kabutihan, magtanim ka ng kabaitan, gumawa ka ng, tumulong ka sa kapwa mo. Because naturally, kahit hindi ka mag-expect, naturally mga kapatid, aani ka. Pwedeng hindi ngayon, pwedeng hindi bukas, pwedeng hindi sa isang linggo, pwedeng hindi sa isang buwan, pero definitely, may panahon na ikaw ay aani. Isa lang po yung alam ko, na itinanim mo ngayon, bukas pwede mo lang anihin. Yung munggo. Pag tinanim mo ngayon, bukas toge na yun. Pwede mo lang gawing lumpia. Pero alam ko, mga kapatid, sa lahat, it takes time before we reap a harvest. Kaya nga sabi dyan ni Pablo o ni Santiago, Santiago chapter 5 verse 7, makibasa po ninyo. Matyaga niyang hinihintay ang unang pagulan. At pagkatapos niyang magtanim, matyaga rin siya naghihintay sa susunod na ulan at anihan. So, hinihintay po mga kapatid. So, ibig sabihin, may mga bagay talaga na pwedeng ginawa mo ngayong maganda. Hindi ka kagadaani. Pero definitely aani ka pagdating ng panahon. At kung hindi pa natin nakikita yung bunga ng ating ginagawa, huwag lang tayong magsasawa na gawin pa rin kung ano yung tama. Amen po ba? Sa iyong pagdalo sa gawain, sa iyong pagtitiwala sa Diyos, may inaasahan ka na gagawin ng Diyos sa buhay mo, pero ngayon parang wala ka pang nakikita, huwag kang magsawa. Dahil lahat ng ginagawa mong pagtatanim, lahat ng pagtitiwala mo sa Diyos, tulad ng isang binina yung itinatanim, darating ang araw, aanihin mo lahat ng pagtitiwala mo sa Diyos at aani ka ng ginawa, aani ka ng pagpapala, aani ka ng sagot sa lahat ng iyong ipinagkatiwala sa Panginoon. Kahit na nga kung minsan parang walang nababago, sa nangyayari sa buhay natin, huwag nating babaguhin yung ginagawa natin mabuti. Amen po ba? Huwag tayong magsawa. Pakisabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawa. O pwede mo nang dugtungan sa akin. Huwag kang mainip. Tanim lang tayo ng tanim. Dahil magkaiba ang oras ng pagtatanim at iba ang oras ng pag-ani. Ecclesiastes chapter 3 verse 2, may oras ng pagtatanim at may oras ng pag-ani. Pwede ngayon nagtatanim ka lang sa mga anak mo. Pwede ngayon nagtatanim ka pa sa asawa mo. Pwede ngayon nagtatanim ka pa sa kapitbahay mo. Kung ano man yung tinatanim natin, sana maganda, sana mabuti. Pero titiyakin ko sa inyo, lahat ng itinatanim natin, dating ang araw, isa-isa na natin, anihin. Amen po ba? Sabi ng verse 11 dyan, kapag ang tao ay nagkasala, hindi agad pinarurusahan. Naiisip din ng iba na gumawa na lang ng kasalanan. Yan kuminsan naman yung dilema. Negatively, kapag may nakikita tayong mga taong gumagawa ng masama at parang hindi naman nila nire-reap yung consequences ng kanilang ginawa, ano tendency natin? Makagawa na nga rin ang kamukha ng ginagawa niya. Mukhang wala naman siyang inaaning masama sa masama niyang ginagawa. Pero ang sabi diyan ni King Solomon, kahit ang isang tao ay magkasala ng 100 beses, at mabuhay pa ng matagal. Ano sabi ni King Solomon? Alam kong mas mabuti pa rin ang kahinatnan ng taong may takot sa Diyos. Bakit? Ecclesiastes 12 verse 14. Sapagkat hatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o hayag man o lihim. Meaning mga kapatid, pwedeng yung nakikita mong tao na gumagawa ng masama, wala pa siyang inaaning masama. Pero sabi po ron, it takes time. Kaya nga, mga kapatid, kung sakali man, na tayo mismo sa buhay natin, aminado po tayo na may mga nagagawa po tayong pagkakamali sa buhay natin. And nakikita natin na parang wala naman nangyayaring hindi maganda. Eh, wag po natin nilangin ang ating sarili. Sabi nga kanina ng passage, hindi natin madadaya ang Diyos. Pwedeng hindi ngayon, pero definitely may isang time na aanihin natin lahat ng mali natin nagagawa. Yung pag-abuso natin sa katawan natin, for example, na parang ngayon okay lang, kainin ng kahit na ano, kahit bawal, okay naman, wala naman akong nararamdaman eh.
Okay naman, parang okay lang naman sa katawan ko eh. Pero darating yung time, may kirot na rito, may kirot na dyan, may mataas na rito, may mataas na dyan. No? Na pag nagpa-laboratory ka, pasado lahat. Bakit pasado lahat? With flying colors yung mga result. Ha? Bakit? Kasi lahat puro naka-up. O yun, inanim mo na yung bunga ng iyong ginawa sa iyong katawan. Amen po ba? So kaya nga, dito sa pangalawang prinsipyo, kailangan po natin maging matalino. And actually, mga kapatid, may mga pagkakataon na yung itinatanim nating mabuti, yung ginagawa nating kabutihan, hindi po sa panahon natin inaanin. Naniniwala po ako ron. Na minsan may mga pagkakataon na may magagandang bagay tayong nararanasan sa buhay natin. Na kung ikaw man ngayon ay nakakaranas ng ginhawa sa buhay mo, minsan bunga na lang yan ng mga taong unang nagtanim at ikaw ngayon ang umaani. Kung ikaw ay isang anak ngayon na nasa magandang kalagayan sa buhay, yan ay bunga na lang ng itinanim na paghihirap ng iyong mga magulang. Kaya may mga pagkakataon sa buhay natin na yung nararanasan natin ginhawa, yung nararanasan natin ganda ng takbo ng buhay natin, hindi ikaw ang nagtanim yan. Pero inaani mo na lang yung itinanim ng mga taong unang nagtanim yan at ikaw ngayon yung nakikinabang. Amen po ba? Hindi ikaw ang nagtanim, pero ikaw ang umaani. And vice versa, mga kapatid. Negatively, warning din po ito. May mga bagay na minsan tayo gumagawa, pero ang ani, ang bunga, ang epekto ay sa ating mga anak, o sa ating mga apo, o sa mga susunod na lahi natin. Pwedeng hindi sa atin, pero pwedeng sa kanila. Biblically speaking, binabanggit po yan ng Diyos. Exodus chapter 20, binanggit po yan ng Panginoon, na ang magdurusa ng kasalanan ng magulang ay aanihin ng 3rd to 4th generations. Pero kung ganun pa man yun, positively, mga kapatid, makakaasa din po tayo na yung ginagawa mo ngayon. Actually, yung papapagal natin sa Diyos, na sa tingin natin ngayon, parang wala naman nagiging magandang epekto sa buhay natin, pero manda ka pagdating ng araw, na yung pagiging tapat mo sa Diyos ngayon, na yung paglilingkod mo sa Diyos ngayon, ang aanin niyan, anak mo, apo mo, at yung susunod na lahi pagkatapos mo. Amen po ba? Pangatlong puntos, tuwing may pagkakataon, magtanim ka ng magtanim. Verse 10, ano po sabi diyan? Pakibasa nga po ninyo. Kaya nga sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Sa tuwing may pagkakataon. Ano na yung unang principle? What you sow, you will reap. Ano yung pangalawa? May panahon ng pagtatanim at may panahon ng pag-ani. Pangatlo, kung may pagkakataon ka, magtanim ka ng magtanim. Ano yung tatanim mo? Kabutihan, sabi diyan, sa tuwing may pagkakataon, gumawa tayo ng kabutihan kanino? Sa lahat ng tao. Kapatid, sa farming, sa pagtatanim, pinipili daw nila yung lupa na kanilang tinataniman. Tama? Tama po ba? Alam nila kapag yung lupa ay mataba, dun sila pagtatanim. Wala ho kayong makikitang magsasaka na nagtanim sa tabi ng dagat kung saan buhangin. Kasi walang tutubo. Tama po ba? Kung minsan na i-apply ng tao yan sa buhay niya, sa papanong paraan, ang tinataniman lang niya, yung alam niyang magandang lupa. Pero dito, ang sinasabi ni Pablo sa atin, wag sa tuwing may pagkakataon, gumawa kayo ng kabutihan, magtanim ka ng kabutihan, hindi lang sa magandang lupa, kung hindi sa lahat ng tao. Ibig sabihin, sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng klase ng lupa, pwede mong taniman. Kasi hindi mo alam kung kanino tutubo yung iyong itinanim. Amen po ba? Lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Kaya sabi ni King Solomon, Ecclesiastes chapter 11, verse 4, ano po nakalagay dyan? Ang naghihintay sa pagtigil ng hangin ay di kailanman makakapaggasik ng kanyang binhi. At ang nag-aalala sa patak ng ulan ay hindi makapag-aani. Ano pong kahulugan po nito, mga kapatid? Na sa ating pagtatanim, wag na po tayong maghintay o wag na tayong maghanap ng magandang dahilan bago tayo gumawa ng mabuti para sa ating kapwa at para sa ating sarili.
Ang prinsipyo, tuwing may pagkakataon ka, magtanim ka lang ng magtanim. Bakit? Kasi kung minsan, yan yung mahirap eh. Kapag may mga tao na parang ang tingin natin, parang hindi magandang tulungan, hindi na tayo tumutulong. Amin po ba? Minsan pinipili natin yung tinutulungan natin. Siyempre, meron tayong provisions na baka inaabuso lang yung tulong na binibigay natin. At tama naman po yun. Pero dapat hindi po tayo namimili ng taong tinutulungan natin. To the point na kaya ka lang tumutulong, kaya ka lang gumagawa ng mabuti sa isang tao, kasi yung tao na yun nagiging mabuti rin sa'yo. Kasi yung tao na yun, kaya ka rin tulungan. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Jesus, kapag ganun daw ang ginawa natin, anong gantimpala ang aasahan natin sa Diyos? Kasi kahit daw yung hindi maka-Diyos, gumagawa rin nun. Tumutulong din sila sa mga matulungin at nagiging mabait sa mababait na tao. Pero tayo mga kapatid na mga Kristiyano, ang tinuturo sa atin ng Panginoon, magtanim ka, hindi lang sa mabait, kung hindi kahit sa masamang tao. Ano po ba? Dahil natitiyak ko, hindi man sila ang gumanti sa iyo, may ibang paraan ng Diyos na gagantihan ka sa kabutihan na iyong ginawa. Amen po ba? Kung ang tutulungan mo yung may kakayanan din tumulong sa iyo, anong gantimpala nun sa Diyos? Pero ang sabi ng kawikaan, kung tumulong ka sa mahirap, para yung pagpapautang kay Yahweh, na pagdating ng araw, siya ang magbabayad sa iyo. Hindi yung tinulungan mo, pero yung Diyos na nakakita sa kabutihang ginawa mo sa iyong kapwa na walang kakayanan na gantihan ka, yun ang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kaya anong kailangan? Magtanim lang tayo ng magtanim. Dahil may Diyos na nakakakita sa lahat ng ating ginagawa. Amen po ba? Huwag tayo maghintay na mawala rin yung dahilan po natin para lamang gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Para lamang masunod natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Huwag ka lang maghintay ng tamang pagkakataon. Bagkus tuwing may pagkakataon ka, kahit minsan mahirap, sundin mo lang at gawin mo lang kung ano yung kalooban ng Diyos. At panghuli mga kapatid, ang huling prinsipyo, ang aanihin mo ay higit pa sa iyong itinatanim. Sabi po ng verse 8, kung ano ninanasa ng laman at sinusunod ng isang tao, kamatayan ang aanihin niya. Pero kung ang banal na espiritu ang sinusunod ng isang tao, matatanggap niya mula sa espiritu ang alin? Buhay na walang hanggan. Ito po yun mga kapatid. May mga bagay sa buhay natin that gives us a moment of pleasure, but produces and bringing us lifetime of penitence and regrets. Meaning mga kapatid, may mga na-enjoy ka sa buhay ngayon. Kahit alam mong mali, pero ine-enjoy mo. Pero hindi mo alam kung ano yung pwedeng maging balik nito sa buhay mo. Parang credit card lang po yan. Diba sa credit card? Swipe now, suffer later. O pay later pala. Ganon din po mga kapatid, yung mga momentary pleasures na ino-offer ng mundong ito, parang credit card. Kaya nga yung mga ibang Kristiyano, mahilig din sa mga signs and wonders parang credit card. Bakit? Di ba sa credit card, sign ka ng sign, pirma ka ng pirma, sign ka ng sign, tapos pag nandiyan na yung bill, wonder ka ng wonder. Isip mo kung saan kuha ng pambayad. Kaya tayo naghihirap, kaya tayo nagsasuffer. Ganon din minsan mga kapatid sa buhay na nangyari, sa mga nangyari sa ating buhay, sa mga na-enjoy natin ngayon na hindi naman kalooban ng Diyos. You may enjoy for a moment of that pleasure. Pero ano yung kapalit niyan? Kaya nga, sabi ng salita ng Panginoon, ano mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang kayamanan ng buong sanlibutan, o mapapahamak naman ang kanyang kaluluwa. Marami po sa mga ninanasa natin, pwedeng magdulot ng panandaliang kasiyahan, pero ang kapalit nito ay walang hanggang pagdurusa at kahirapan. And the more you prioritize yourself, the more you become selfish, the more sad you are. The most sorrowful you are. Napansin niyo po ba yon? Na kapag ang isang tao, the moment na maging makasarili siya, is also the moment na hindi na siya nagiging masaya sa kanyang buhay. Pero the moment na naging selfless ka, the more na nagiging peaceful ka, the more na nagiging joyful ka, the more na nagkakaroon ka ng happiness sa buhay. Bakit? Kasi hindi na lang yung kasiyahan mo iniisip mo, kung hindi iniisip mo, kasiyahan na rin ng ibang tao. Kaya nga yung ginagawa mo, yung kaunting ginagawa mong mabuti, ang ibinabalik sa inyo higit pa sa iyong inaasahan.
Amen po ba? Kaya wag po natin mamaliitin lahat ng magagandang bagay na ginagawa natin, especially yung ginagawa natin para sa Panginoon. Yung ginagawa natin pagkakaloob po rito. Lahat ng effort, lahat ng sacrifices na ginagawa natin, wag po natin panghihinayangan. Dahil titiyakin ko sa inyo, kung ginawa natin yan buong puso at para sa Panginoon, darating ang araw, hindi man ngayon, pero definitely may isang araw na darating na aanihin mo lahat ng mabubuting bagay, lahat ng ginawa mong sakripisyo para sa Panginoon, higit pa sa iyong inaasahan. At hindi lang ikaw ang aani rin ang mga anak mo, aani rin ang pamilya mo, aani rin yung susunod na henerasyon, kasunod mo, bunga ng pagsisikap mo na makagawa ng mabuti, alang-alang sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. John 12 verse 24. Sabi niya sa verse 24, sinasabi ko sa inyong totoo, malibang mamatay ang isang butil ng trigong itinanim sa lupa, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung mamatay, tutubo ito at mamumunga ng marami. Actually, itong passage na ito referring to Jesus. Na sinasabi niya rito, mamamatay siya. Pero yung kamatayan niya magdudulot ng saganang bunga. At ano yung bunga na yon? Buhay na walang hanggan. Para kanino? Para sa ating lahat. Amen po ba? So, ibig sabihin mga kapatid, na yung ginawa ng Panginoon pagpapakasakit, yung ginawa niyang yung kamatayan niya doon sa krus ng Kalbaryo ay tulad ng isang binhi niyang itinanim. At tayo ngayon ang umaani ng bunga nung kanyang itinanim na sakripisyo at paghihirap at kamatayan. Kaya nga kung ano man yung ine-enjoy natin ngayon, kung ano man yung magandang buhay na nararanasan mo ngayon, hindi yan dahil sa pagsisikap mo, lalong hindi yan dahil sa kahusayan at galing mo, yan ay dahil sa mayamang biyaya ng Diyos at dahil sa ginawa ng ating Panginoong Jesucristo para magtamasa tayo at makaranas tayo ng magandang buhay na nararanasan natin sa buhay natin ngayon. Ang tanong mga kapatid, ito ang sabi sa verse 25 ni Jesus, ang taong labis na nagpapahalaga ng kanyang buhay ang mawawalan nito. Ngunit ang hindi manghihinayang sa buhay niya, sa mundong ito, alang-alang sa akin, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nga po nila, mabibilang mo raw ang buto sa isang bunga. Pero hindi mo pwedeng bilangin ang magiging bunga ng isang buto. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ginagawa natin kung ito'y para sa Diyos, hindi natin kayang sukatin at bilangin kung ano yung pwedeng maging bunga nito sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kinabukasan mo pagdating ng araw. Kung itutuloy natin, kung patuloy natin pagsisikapan, gawin sundin kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin kung ano yung tama. Gaya ng prinsipyo yung ating pinag-aralan, there is a proper time, there is a right time. And in due time, you will reap not just a harvest, but a great harvest because of everything na ginawa mo para masunod mo ang kalooban ng Diyos. Kapatid, walang nalugi. Walang nalugi na naglingkod sa Panginoon. Tayo po tayong lahat.